Mahigit 300 ruta pa sa Metro Manila ang may unconsolidated na jeep ayon sa LTFRB. Pero may solusyon daw sila para di kulangin ang mga sasakyan ng mga commuter pagsapit ng February 1. May report si Joseph Morong. Sa jeep umaasa ang masang Pilipino para sa mas abot kayang pamasahe. Pero sa February 1, sasapat kaya ang masasakyan jeep sa dami na nagko-commute? Huhulihin na kasi ang mga unconsolidated na traditional jeep. Mahigit 300 ruta pamandin sa Metro Manila, ang may mga hindi pa rin consolidated ang mga jeep ayon sa LTFRB. Ilan sa mga yan ay biyaheng mula at papuntang Divisoria sa Maynila, mula Kamuning sa Quezon City papuntang Maynila, at mga jeep ng sakayan ay sa bandang EDSA at biyaheng Quezon City, Pasig, Makati at Parañaque. Maliliit na routes yun. These are secondary routes na dinadaanan naman ng mga ibang bus. Sakaling may mga ruta man na kulangin ng pampublikong sasakyan, may libreng sakay raw ang LTFRB sa unang 2 linggo ng Pebrero. Para malaman kung sino ang mahuhuli, inihahanda na ang listahan ng mga rehistradong unit. Sa datos ng LTFRB, mahigit 40,000 ang binigyan ng mga prangkisa sa Metro Manila pero nasa 22,000 lamang ang nakapagrehistro. Posible raw na may tumatakbong aabot sa 20,000 na kolorum sa Metro Manila. Either hindi nila pinapatakbo or yun nga, either pinapatakbo pero kolorum naman. Tingin naman ng LTFRB wala na sa kalye ang mga hindi na nakapagparehistro. Posibleng lampas 600 na lamang daw ang hindi nakakapag-consolidate ng mga traditional na unit mula sa lampas 22,000 na rehistradong jeep. Ang mga hindi pa consolidated pwede naman daw sumali sa nabuo ng korporasyon at kooperatiba. Ang magpumilit na pamasada kahit unconsolidated sa impounding area sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A ang bagsak kapag nahuli. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.